Okay. Um, for the techniques of integration, we have case 1. Okay. For the case 1, the general condition here is that you're given with integral of sine of x dx with a certain exponent. And let's call that exponent as n. It should be positive odd numbers. Alam naman natin odd numbers, 1, 3, 5, 7. And then, kailangan siya ay integer. So, ibig sabihin, siya ay hindi lang positive, but it should be a whole number. Okay? Yun yung integer. Now, for the sine of x dx, or if you have this cosine of x raised to n dx or cosine raised to n x dx. Okay? Ang mangyayari dito, class, ay the first step. Again, yung exponent ay odd number. So, ang first step po natin ay hihiwalay natin yung isa. So, magiging n-1x. Yung isang inihiwalay, ito po siya. Doon din, pero sinulat lang natin separately. While dito naman sa kabila, integral, cosine, bawas ulit tayo ng isa, minus 1x. And then, yung isang cosine, nandun lang po sa katabi. Then, basically, since odd yan, pag binawasan mo ng isa yung odd number, magiging even yan. So, gagamitin natin itong part na to ng identities. We'll have sine squared x plus cosine squared x is just equal to 1. So, since even ito, kung ano yung tinanggal, yun yung ipapalit. Sine squared x, para makuha yung value ng sine squared x, ito siya. So, ilipat mo lang tong cosine. So, magiging 1 minus cosine squared of x. Galing po dito. Ito ay isolate natin. Ito, lipat doon. So, 1 minus cosine. Dito naman sa case na to, since nagbawas tayo ng 1 dito sa odd numbers na to, magiging even to. So, cosine squared or cosine to the 4 to the 6. So, ito naman ang kailangan natin. Okay? So, ito, ililipat from positive, magiging negative. Therefore, you're going to use cosine squared x equal to 1 minus, ito ilipat natin, we have sine squared x. Yan siya. Okay, then afterwards, yun na. Mag-proceed na tayo dun sa ating integration. Can be simple or by a substitution. So, let's take an example. So, for this given, so let's have sample number 1. For example, meron tayong cosine cube of x dx. Okay. Cosine cube of x dx. Itong part na to, sabi ko nga sa inyo, ang first step, ihihiwalay. The next step, yung matitira, papalitan natin ng either 1 minus cosine squared or 1 minus sine squared. Since cosine cube x ito siya yung ikalawa natin. No? Sige, lagyan natin to. Sabihin natin, this is I. Ito naman ay double I. Okay? Siya yung second case. So, ang first step po natin ay ihiwalay po natin yung isang cosine x. So, matitira dito, cosine squared of x. Yung isa, nandito lang din sa tabi niya. Okay? Pagkatapos dito, recall natin, cosine squared. Ito yan. Papalitan mo ngayon yan ng 1 minus sine squared. So, magiging 1 minus sine squared of x. Then, you have to rewrite the remaining, itong cosine x. Okay? Then, pagkatapos po natin, i-distribute lang natin. Algebra, cosine x dx times 1. So, magiging kakalabasan yan. Eh, di syempre, you'll have cosine x dx. While dito naman po, ito, minus yan. So, sine squared times cosine x, i-rewrite lang natin. You have sine squared x, cosine of x dx. Ito siya. Okay? Then, afterwards, pwede ka nang mag-integrate kasi alam natin na ang cosine x dx nanggaling siya sa sine. Pero ito kasi hindi pa natin pwedeng irekta. So, ang gagamitin natin dito, let's have the substitution. Ang substitution natin, ang pagpili natin ng u dito ay yung may exponent na trigonometric function. Dito, sine squared cosine x, ang may malaking exponent ay sine, so siya yung ilalet natin. We're going to pick sine x at ang derivative po niyan ay cosine x
dx. Ayan po siya. Okay. So, i-rewrite lang natin itong portion na to. Ibababa lang natin. Therefore, magiging siyang integral of cosine x dx. Okay. Then, minus yung sine x ay u. So, ito, sine squared, magiging u squared. At yung cosine x, siya ay du. So, papalitan lang natin. Magiging du siya. Tapos, ito, punta na natin. Using the power rule, ito, sa identity, galing ang cosine x dx kay sine. So, if we apply the integration, sine x ang kalalabasan nito, ito naman yung power rule natin. So, ang power rule, just simply write the exponent plus 1. So, magiging instead of u squared, u raised to 3 over yung exponent plus 1, which is 2 plus 1, 3. Then, don't forget plus c kasi nag-integrate na tayo dito. Then, afterwards, rewrite lang po natin y kasi wala tayong given na u. Okay, sine and cosine lang. So, ito, sine x pa rin, minus, ang u natin galing dito. So, we have u na sine x. Naka-cube siya. Therefore, i-cube mo lang yung sine all over 3 plus c. So, this will be our final answer. Okay. So, yan po yung answer natin. Ngayon, let's try. Kasi diba dalawa yung condition either sine or cosine. So, tingnan naman natin sa sine. Pero, kung dun sa discussion natin kanina ay ginamitan ko siya ng sine cube, let's try higher na identity. Okay, so sa higher identity natin, for example this, another example ay sabihin natin, integral naman siya ni sine raised to 5 naman, x dx. Kunyari, yan yung pinanggalingan. Since na-identify natin, okay, nag-iisa si sine, tapos may exponent siya na odd number, positive odd number. So, ang first step natin ay hihiwalay po natin. So, from 5, magiging 4 na lang. Tapos, yung isang nakahiwalay, i-rewrite lang natin dito. Then, afterwards, mapapansin natin, ang pwede lang natin gamitin ay either sine squared or cosine squared. So, yung sine squared ang ating pipiliin. Yun nga lang, paano yun? Sine to the 4th siya. So, pwede mo yung i-rewrite. Ang gagawin naman natin dito ay let's just express it in terms of sine squared. O, sine squared. Para maging raised to the 4th, i-raise to 2 natin. Para sine squared raised to 2 ay sine raised to 4. Parehas lang ito. No, naka-square pa rin siya. And then, ni-square mo, 2 times 2, yun pa rin siya. And then, i-rewrite natin itong sine x dx. So, ngayon, knowing that sine squared is 1 minus cosine squared x, i-substitute na natin. Pero take note of this, naka-square po yung sine squared. Okay, naka-square siya. So, 1 minus cosine squared sine x. So, gamit yung ating algebra, diba? If we have binomial na naka-squared, so, ang pinaka-rule natin dito is square natin yung first term, okay? Minus, kung minus yan, kung plus, plus yan. So, 2 times yung first term and the last term. Plus, square nung first term, which is cosine squared x na naka-squared. Okay? So, itong buong to, ito lang yan, yung expansion pa lang. 1 squared minus 2 times 1 times cosine squared x plus. Bakit plus? Kasi ito, pag in-square mo, that will be plus. Okay? And then, squared natin yun, you'll have 2. And then, rewrite natin si sine x dx. Ito po yan. Itong portion na to. Okay? So, afterwards, i-simplify muna natin bago natin i-proceed sa distribution. So, ang 1 squared is still 1 pa rin. 2 times 1 times cosine squared, magiging 2 cosine squared of x pa rin to. Tapos, ito naman, kung mapansin natin, cosine squared na naka-squared, cosine to the 4th naman siya. Multiplied by sine x dx. Okay? Then, tsaka natin i-distribute. Isa-isahin natin. So, 1 times sine x dx ay di sine x dx. Ito naman, 2 cosine squared x times sine x, i-rewrite lang natin. 2 cosine squared x, then
itong portion na to na dinidistribute natin, sin x dx. Tapos itong isa natin, yung cosine to the fourth times sin x. So, i-rewrite lang na cosine to the fourth x sin x dx. Okay, ito siya. Okay, then afterwards, pwede na tayo sana ditong mag-integrate kasi galing lang ito kay negative cosine. But the problem is, ito kasi hindi pa. So, kung mapapansin nyo dito, kung sino yung mas mataas na exponent, siya yung ilalet na u. So, dito sa dalawang to, parehas naman na ang mataas ang exponent ay si cosine. Okay? So, si cosine kasi cosine versus sine yan eh. Yung sine single natin, ang mas malaki yung cosine. Siya yung u. Ang derivative niya, class, is negative sine of x dx. Okay? So, ang kulang mo na lang dito is negative. So, i-rewrite lang uli natin. So, meron tayong integral ni sine of x dx. Then, kailangan mo ng negative here. Therefore, maglalabas ka ng negative. Ito, minus siya, diba? Kailangan mo ng negative sa loob. Mag-factor ka din ng negative sa labas. So, that will be 2 cosine squared of x times negative sine of x dx. Okay? Plus. Dito na natin ilagay. Plus. Okay? So, ito ay para dito. Cosine to the fourth sine x. Kailangan mo nga ng negative. Therefore, ang i-write natin dito, diba, naka-plus tayo. So, times negative. Cosine to the fourth, i-write lang natin. Cosine to the fourth of x. Ito po yun. Then, may negative sine of x dx. To compensate this negative, naglabas tayo para negative times negative, positive sine of x pa rin. Wala na bago. Okay? So, ngayon, i-simplify natin itong portion na to. Tanda natin, meron tayong, i-rewrite lang po natin sa sin x dx. Ito po yun. Negative times negative, we know that that is positive. And dito, pwede natin ilabas si 2, itong portion ito, itong 2 na to. Ilabas na natin. And then, mag-integrate tayo. Yung cosine, siya ay tinatawag natin u. So, pwede natin substitute. So, that will be u squared. Tapos, itong negative sin x dx, siya naman si du. Tapos, dito, positive times negative, negative naman yan. Okay? Tapos, integral. Ang cosine to the fourth, again, ang cosine ay si letter u. So, this is simply u to the fourth. Tapos, itong negative sin x dx, siya si du. Okay? Tapos, since basic integration na lang to, therefore, pwede na tayo mag-integrate. Yung pinanggalingan ng sine, siya ay galing kay negative cosine of x. Tapos, ito, plus, ito naman, since u squared lang yan, power rule tayo, that will be u cubed over 3. Minus u to the fourth, so u to the fifth over 5 plus c. So, yan po yan. Using the power rule. 2 plus 1 over 2 plus 1, ito, 4 plus 1 over 4 plus 1, which is 5. And then, the final answer will be, you have negative cosine of x plus, yung 2/3 pwede natin ilabas, o pwede pa rin namang yan. Tapos, ang u natin, diba, galing yan kay cosine. So, that will be cosine cube of x over 3. Then, you have cosine raised to 5 of x over 5 plus c. Okay, ito yan. No, binalik lang natin. Therefore, yan na yung magiging final answer natin. Okay, so, ito po yung ating lecture notes. Ay, sorry. Thank you.